sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride, Cardo. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton. Amoy nakaka-joyful. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton. Amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa rin inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies,
paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisa hiyas ng radyo. Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ulit. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay July 12, 2026. Ikalawang Sunday sa buwan ng Hulyo. Kamusta po ang lahat? Medyo malamig ang simoy ng hangin kahit hindi pa Pasko. Kapag kasi talagang ang simoy ng hangin ay may kalamigan, parang naaalala mo or parang nandyan na, napaparamdam na ang Pasko. Pero hindi pa po. Hindi pa nga bare months. May mga pag-ulan bang nararanasan ngayong umaga sa mga ilang bahagi ng bansa? Kamusta po ang inyong isang buong linggo? Itong nakalipas from July 6 to July 11. Alam naman natin na medyo parang nanalasa ang bagyong Inday. Pero pasasaan pat, malalampasan din natin iyan. Nagparamdam lang. Alam niyo yung kahit pakalawak ng bagyong Inday at pumasok siya sa ating area of responsibility as a super typhoon, ay medyo hindi naman natin naranasan yung pagsalanta nito sa may yung isang isla dyan sa Amerika, yung parang super lakas ng hangin, super bayo ng malakas ng ulan na may kasamang hangin. Thankfully, hindi naman po natin siya naranasan. At bakit ba ako dumadaldal ng mag-isa? Of course, hindi po ako nag-iisa.
Kasama sa inyong favorite Sunday morning habit dito sa Untahan ng inyong beshi. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Vino Pearl Hasoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Good morning, Beshi. Good morning, Beshi. Parang medyo mamaya po punasa ko ang aking salamin. Parang foggy. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan. Kamusta nga ang inyong weekend? Ang nakaraang linggo na kung hindi man inulan, nagsimula na nga itong impeachment trial ni Vice Umuulan ng President mga Sara issue. Duterte. Yan. Oo, inulan tayo ng bagyong Inday at meron ding impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ako, alam mo yung mga binabanggit ng mga kababayan natin na Senate Flex. Oo nga. Yan, magpapatuloy ulit yan bukas. Garap na 2:00 ng hapon. Binabanggit nga ng prosecution team, Beshi, na itong week na to mas intense. May pasabog daw sila. Ayun, meron silang pasabog na kailangan nating pakaabangan. Of course, isa sa inaabangan dyan, ako din ang pagtestigo ni Attorney Zuleika Lopez, pagharap niya. At syempre, Beshi, bukod sa impeachment trial ni Vice President Sara, ito mas exciting. ang inaabangan ng lahat, ang 87th anniversary ng DZRH. Alam naman natin, kapag anniversary ng DZRH, ay umuulan din. Yan. Pero, ng biyaya. Diba? Kung nauulinigan ninyo ang aming plug about dyan, ay napakadaming talagang Activities. aabangan. Mga exciting activities. Meron tayong, of course, yung mga pinapamigay natin na lagi naman. Tuwing regular days nga, namimigay tayo. What more pa if anniversary ng DZRH. At syempre, Beshi, yung mga kababayan natin na gustong makita Ayun. ang ating mga kapitag-pitagan. Yan. Yan. Sila ang 2x2, si Katunying at Ka Jerry. At si Lakay Deo Macalma. At syempre, si Kong Angelo Palmones. Yan. Nagkakaroon tayo ng meet and greet. Pag sinabi natin na Lakay Deo Macalma, may kapartner yan. Syempre, hindi mawawala ang kanyang kapartner na si Sister L. Elaine Apit Manalo. Parang may narinig ako na parang magkakaroon din ng parang TikTok stage kung saan pwede ninyong ipamalas. Wow! Ang inyong talento. Yan. Kung gaano ba kayo tawag ito ka-updated sa latest trending online ng mga nauusong mga TikTok trend. Hindi mo ko makikita, Genuina. Hindi sa TikTok stage. Ay, oo nga kasi inaaya kita doon mag-order ng kung ano-ano. Ayaw mo naman eh. Wala talaga, hindi ay video, yung mga TikTok trend, yung mga sayaw-sayaw. Ay, pero nakikita ka sa page ni Sister L. Ayun. Meron kaming yung mga supportive. Yung mga challenge. Ay, hindi, kapag naman mga trend na hindi sayaw, pwede naman ako dyan. Mga lang, kemi-kemi lang mga na eme na mga pakim-kimi. Pero kapag sayaw na yan, ay hindi mo na ako makikita dyan. Alam mo, Beshi, parang naisip ko ngayon, maraming ganap ngayong week. Itong Lunes, merong impeachment trial ni Vice President Sara hanggang Wednesday Birthday ni Sherwin Alfaro. Na Bongga din yan. Tapos Wednesday, anniversary ng DZRH. Yes. At kinaumagahan noon, Beshi, birthday naman ng mayor ng Star City. Yan. Baka magpa-day off sa Star City. O hindi, day off naman talaga. Hindi, Beshi, Thursday na yun eh. Open na sila noon. Okay, ayaw nga. So baka magbubukas siya ang mag-open ng Star City. Malay mo, may discount dyan. Joke lang. Diba? Ay nako, ang daming ganap-ganap. Pero today, dito sa Huntahan, papasadahan natin of course, hindi na kukumpleto ang ating Sunday morning habit nang wala tayong pabate. Kaya kung mayroong gusto kayong batiin, live tayo napapakinggan sa ating YouTube channel via DZRH News Television. Comment down lang sa ating comment section ang mga gusto ninyong mga pabati-bati. Baka may nagsa-celebrate ng birthday na inyong kamag-anak. Ayan, ilagay lang yan dyan. Of course, meron din tayo via Facebook, DZRH News, at napapakinggan, napapanood sa madaming cable channel. At
At syempre, meron din po tayong text line. Meron kaming text line na 0919-2826-485. Ulitin ko lang po ang aming text line na 0919-2826-485. Pwede po kayong mag-text dyan kung sino mga gusto nyong batiin. May mag-birthday ba ngayon o bukas? Yan. Text lang po kayo dyan. Promise, babasahin po namin yan. O kaya i-text nyo or i-comment kung ano ba yung mga pinaka-inaabangan ninyo sa July 15, which is our 87th anniversary. Feeling ko, Beshi, may mag-text dyan or magko-comment na. Siyempre, swell day. Ayun, isa pa palang exciting happening Diba? sa July 15. Parang ang grabe, ang ganda ng week na to, Beshi, no? Gusto ko yun, nalimutan ko siya pero hindi mo Of nalilimutan. course. Pag mga pera-pera, Beshi, hindi dapat kinakalimutan yan, di ba? Grabe naman talaga ang July 15, umaapaw sa mga aktibidad. Pero kahit tayo ay nagdiriwang that day, tinututukan pa rin ng buong persa ng DZRH ang that's the 6th day of trial, impeachment trial. Ngayong araw, madami tayong pag-uusapan pero bago sa ating topic for today, syempre, Beshi, puntahan muna natin or balikan natin ang mga pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayong araw dito sa DZRH. Una sa ating mga balita, ginugunita ngayong araw mismo, July 12, ang ika-10 taong anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Sa bisa nito ay napagtibay ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea sa lungat sa 9-dash line ng China. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, patunay ang landmark ruling na ang maritime rights ay natutukoy sa batas at hindi sa pamamagitan ng pamemwersa. 10 taon mula nang igawad ang panalo sa kaso, kinikilala umano ng international community ang desisyon na pabor sa Pilipinas. Binigyang pugay din ng NTF-WPS ang lahat ng sundalo, Coast Guard, mangingisda at iba pang lumalaban na para sa maritime interest ng bansa. Sa iba po nating balita, papasok na sa mas matinding yugto ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa ikalawang linggo ng paglilitis. Ayon sa House prosecutors na sina Chel Jokno at Leila De Lima, mas intense ang magiging week 2 ng trial dahil sa mga bagong saksi o witness. Sabi ni De Lima, groundwork pa lang ang salaysay ni NBI Senior Agent na si John Mark Calilong na susundan ni na NBI Regional Director, Attorney Jeremy Lotok, House Surgeon at Arms Legislative Secretary, Bureau Executive Director, Captain Belinda Bello at iba pa. May 11 days ang prosecution para ipresenta ang kaso nito sa Article 4 ng impeachment na pumapatungkol sa assassination threat ni Vice President Sara laban sa First Family. Kakasuhan ng paglabag sa usurpation of official functions si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng 1.4 billion na peso land deal na nabanggit na ahensya. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakita ng ombudsman na wala namang otoridad si Ignacio mula sa OWA Board of Trustees nang gawin ang kontrobersyal na property acquisition. Pero hihirit pa sila ng motion for reconsideration upang ma-review ng ombudsman ang iba pang ebidensya ng DMW. Giit kasi ni Kakdak, pasok sa graft at plunder ang kaso at hindi lamang basta usurpation na isa ring criminal case. Samantala, binanata ni DND Secretary Guibo Teodoro ang Chinese scholars na naglutang na teritoryo ng Taiwan o China ang mga isla ng Batanes. Para sa Defense Secretary, dapat ipatingin sa Department of Health ang naturang scholars dahil may malaki umano ang tama ng mga ito. Pero sa kabila ng biro, nagpaalalang opisyal na dapat seryosohin ang mga ganitong pahiwatig ng Chinese Communist Party. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos mamahagi na higit 5,000 food packs, ilang payaw, batteries at fishing gear sa mga mangingisda ng Masinloc sa Zambales. Ito na, asahan ang malakihang dagdag sa presyo ng diesel habang maaari namang mag-rollback ang presyo ng gasolina ngayong Martes. Batay sa Main of Platts Singapore at Foreign Exchange nitong mga nakaraang araw, maglalaro ang oil price adjustment sa mga sumusunod. 2 pesos and 50 centavos hanggang
4 pesos and 50 centavos per liter sa diesel ang increase, habang rollback naman ng 1 peso and 25 centavos hanggang 75 centavos sa kada litro ng gasolina. Bukas pa malalaman ang pinail na oil price adjustment, habang ipatutupad naman ito sa Martes. At yan ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Beshi, sa ating pagbabalik, meron tayo syempre yung pag-uusapan na, pero surprise na muna. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Okay. Huwag niyo po kaming iwan, Pilipinas ang ating oras. 10:20. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ikaw po. Naman si Edniel Paroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Oras 10:26 ng umaga. Puntahan na natin, Beshi, ang ating topic for today. Di ba nung mga nakaraang linggo na pag-usapan natin yung parang social media noon at ngayon, kung ano ba ang difference niya. Pero wala namang nanalo sa usapan natin kasi last dinifferentiate time. nga lang natin Oo, yan. kasi yung iba parang nag-away-away na sila. Oo, naiintindihan ko din naman. Wag po natin sabi nila, wag natin ikumpara kasi hindi kasi sino ba ang nagpalaki sa mga kabataan ngayon? 'Di ba yung mga bata lumaki ng 90s, 'di ba? Kasi besh, iba naman talaga ang noon, iba din yung ngayon, 'di ba? Pero yun, wag natin ikumpara. Yes. And then, ngayong araw naman, July 12, puntahan ulit natin itong topic na ito. Parang gusto pa natin ng pakahimayin, pakatutukan. Alam nyo kasi, parang kung sa ibang lugar napapatupad na yung social media ban na mga 16 years old pababa. Simulan naman natin sa tahanan. Ano ba yung pwedeng gawin ng mga magulang? Kasi alam naman natin na lagit-lagi parang kung maganda ang epekto, kung malaki ang maitutulong ng teknolohiya sa future, meron nga itong cons, lalo na sa mga bata na hindi naman talaga dapat humawak ng gadget. Ano nga ba ang pwedeng gawin ng mga magulang? Ito ginawa namin to before sa aming mga pamangkin. Alam mo yung Google Apps, meron siyang yung kids mode, ganon. Hindi, maliban pa dyan, parang makokontrol namin yung access ng isang cellphone kasi nakalagin na parang parental something siya sa kids. So parang 8:00 ng gabi, parang iitim na yung phone, magbablock na siya. Hindi na magagamit ng bata yung mga messenger app, yung mga Instagram, yung mga iba't ibang application. Ngayon naman, siguro ngayon yung ito yung ating maipapanawagan sa mga magulang. Baka pwede nilang gawin itong tinatawag natin na digital curfew. Yan. Although siguro meron din tayong mga nanay at tatay dyan, mga magulang na may kanya-kanyang diskarte kung paano nga nila bibigyan ng rules ang kanilang mga anak. Pero ito po isa sa mga pwede nating gawin sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, sa mga apo, di ba? Yan, ang ating tinatawag na digital curfew. Kasi alam mo, di ba lagi sinasabi na, wag niyo po isisi lahat sa social media. Nagsisimula po yan sa loob ng inyong tahanan. So ito, why not? We practice the so-called digital curfew. Katulad ng nabanggit ko kanina, pwede yung, makokontrol yan sa, di ba ang pinakang ginagamit naman dito sa atin, Google. Yan. Yung isang way namin,
techie siya ng onte, medyo hindi ko nga siya naiintindihan ay yung parental access. Parang yung nanay, parang nakakonect doon, nakasign up doon yung Gmail ng anak, tapos makokontrol niya, hanggang alas 8 lang ng gabi. Tapos sasabihin nung anak, extend pa kasi may assignment. Pwede din. Ma-extend din yung oras. Ganun yung isang way. Pero paano naman, Beshi, doon sa mga magulang natin na hindi naman techie? Hindi naman alam na may mga ganitong klaseng access. Kasi alam mo, Beshi, di ba, meron tayo mga napapansin na halimbawa pag ang anak umiiyak or what, ang laging binibigay ng magulang ay cellphone gadgets. Kasi maririnig mo na si JJ ng Cocomelon. Kasi nga siguro ang thinking ng ating mga magulang pagka ibinigay na yon, tatahan na yung bata. Diba? Which is totoo. Totoo naman talaga. Kasi nga siguro nasimula na ang bata pagka umiiyak siya or what, cellphone agad ang ibinibigay. So parang nasanay na siya na pagka umiyak ako ng ganito, bibigyan ako ng cellphone, ng gadget. Oo, siguro sa mga susunod, kausapin natin yung resident psychologist na kilala natin. Yung mga ganitong epekto kasi 'di ba, yung iba sa ngayon sobrang higpit din. Yung mga anak nila hindi nila binibigyan talaga ng screen time. Kung tawagin nga ng mga magulang, sabi, ay ayoko sanayin. Tapos question nung iba, bakit hindi mo isi-screen time? Ayan ang uso ngayon. Which is nagiging maano lang silang magulang, maingat na magulang. Alam mo kasi ngayon, sa digital era natin ngayon, talagang sinusubo hindi naman natin nila lahat. Ako, aminado ko dun, sinusubo ko sa pamangkin ko yung screen time. Kapag hindi ko na talaga kaya. Oo, kapag hindi mo talaga siya makontrol. Kung hindi naman siya sa iPad, sa TV, di ba? Pero next time siguro kumausap tayo ng isang psychologist Sabi about nga dito, Beshi ni Sir Bentong, kailangan din ma-educate ang ibang magulang na kung sa kaalaman ng ibang magulang na kulang sa kaalaman ng teknolohiya. Tulad ng mga smartphone ay pwedeng may account o pwedeng may account ang magulang at minors na limited access online. Yun ata yung binabanggit ko, yung binabanggit din ni Sir Bentong. Pero ano nga ba tong digital curfew? Simple lang po ang concept nito. Katulad ng curfew sa paglabas ng bahay, ang digital curfew ay pagtatakda ng oras naman kung kailan dapat nang ihinto ng mga bata ang paggamit ng cellphone, tablet, computer o iba pang gadgets, lalo na po paggabi. Katulad nung sa amin, yung pamangkin ko, alas 8, alas 9, doon talagang naka-turn off na yung, naka-on pa yung phone pero hindi na niya mapipindot talaga yung screen at all. May iba naman na 1 oras bago matulog, wala ng gadgets upang makapagpahinga naman yung isip at katawan ng bata, lalo na school time nila tomorrow. May mga magulang na nagsasabing malaki ang naitutulong nito sa kanilang pamilya. Mas maaga nang natutulog ang mga anak, mas nagkakaroon ng oras para magkwentuhan habang naghahapunan at hindi na agad cellphone ang unang hinahanap pagkagising. Alam mo yung iba, curfew pa nga lang sa hapagkainan pa lang. Oo. Diba bukod siguro sa curfew na ipinatutupad natin sa ating mga magulang tuwing gabi na sa mga bata. Sa mga bata pala ng ating mga magulang sa kanilang anak. Ayan, yung alas 8 ng gabi dapat andito ka na sa bahay Ito pwede natin gawin sa ating mga anak. Pero Beshi, alam mo ba meron ding mga nagsasabing mahirap daw itong ipatupad. Totoo. Diba? Paano kung binabanggit nga may online assignment, may group project, at syempre paano kung may emergency at kailangan matawagan ng kanilang anak, diba? Alam mo kasi napapansin ko, pati yung mga communications ng mga estudyante ngayon via messenger. So paano iyon? Siguro dapat tutukan din ng DepEd yung gano'n. Kasi hindi naman, gusto din naman ng mga bata, may mga connection sila, meron silang communications. Tapos, di ba may mga assignment na groupings by group? Ay through messenger yung kanilang yung way nila, yung kanilang means of communication. So, yun ang question. At isa pa dyan, Beshi, baka naman, kapag masyado na nga mahigpit ang magulang dito nga sa tinatawag nating AI curfew, phone curfew, lalo lang maghahanap ng paraan ng bata para makagamit ng cellphone ng palihim. Yan na ang mahirap. Doon na magsisimula yung katigasan ng ulo ng mga bata. Sabi ni Miss Teresita Atienza,
Dapat laging sinusubaybayan ng magulang ang mga anak. Si bunso daw niya na 31 years old na, lagi pa rin niya kinakausap at sinusubaybayan. Pati nilalaro niyang game with friends, kinikwento niya sa akin. Friends daw sila ng kaniyang anak. So yun yung parang magandang makukuha kapag lagi mong kinukumusta yung ginagawa ng anak mo. Parang sila yung nag-open up, imbis na parang isinesekreto nila. Sila na yung nag-open kung Sila ano ba yung mismo, ginagawa nila online. Lalapit sila sa'yo, di ba? Ikakwento niyan, ano bang ginagawa nila? Ano bang pinagkakabisihan nila online? Isa pa sa mga tanong na talagang lumulutang kapag napag-uusapan itong mga karahasan na nasasangkot ng mga kabataan at nandyan rin kaugnay yung mga social media access nila. Kapag nasobrahan ang paggamit ng gadget ng isang bata, sino nga ba ang dapat managot? Ang magulang ba na dapat nagtakda ng limit, itong binabanggit natin na digital curfew, at nagsusubaybay sa kanilang anak, o yung bata na dapat unti-unti ring matutong maging responsable sa paggamit ng teknolohiya? Diba? Mahirap, pero kung titingnan natin ang batas, ganun Sige, talaga. Beshi. Wala na akong masasabi. Oo. Pero alam mo, Beshi, yung binabanggit parate ng mga nakakatanda at hindi man nakakatanda, karamihan sa atin, parati nilang sinasabi na ang disiplina ay nagsisimula sa loob ng Yun tahanan, ng bahay. Kaya nga sabi nila kung ano daw yung nakikita nung bata sa kanyang mga magulang or sa kanyang surroundings, syempre, yun din ang madalas niyang tularan. Yun din ang ginagawa niya. Diba kasi ang isip niya, siguro ito yung tama kasi nakikita ko to sa kanila na ginagawa nila ito, ganun. Kaya kung lagi silang naka-screen time at kung anong ginagawa nung mga karakter na nandun sa loob nung screen, ay baka isipin nila yun din ang tama. Kaya siguro dapat, sa ngayon, hindi talaga maiiwasan ang screen time, pero parental guidance na lang siguro. Kung mismong nakakatanda sa kanila ay nakikita niya, Beshi, na habang kumakain, nagsi-cellphone, nanonood ng kung ano-ano, o nakikipag-usap sa pamilya, 'di ba? Siya siguro ganun din yung bata, 'di ba? Meron ka bang mga nakikitang bata na habang kumakain, nakaharap sila sa kanilang gadget, nanonood ng kung ano-anong videos? Siguro sa mga pamangkin ko kasi TV may TV, pero ako, aminado ako, nagsa-cellphone ako habang kumakain. Ayan. Nagtatrabaho nga habang kumakain May gusto ka magsabihin doon? Wala. Pero alam mo kasi, ang TV kasi ay matandang uri ng medium Dati pa meron ng Dati TV. na may TV na. I mean, syempre, una, radyo, newspaper, pero TV is TV. Di ba nakain tayo ng may TV? Ako nakalakihan ko, nakain kami ng bukas ng TV. Pero ang alam ko yung iba talaga, pinapatay ang TV pag oras ng kainan. Kami sabi ng tatay ko pag gano'n, ano gusto nyo? Dali na lang natin ang lamesa dyan sa may harap ng TV? Pero ngayon po, nagtitiktok na si Wina habang nakain. Hindi nila alam. Diba? Papasadahan natin, Beshi, ang mga comment sa ating ng YouTube. kanilang mga opinion dito sa ating pinag-uusapan. Of course, welcome yan. Babasahin natin yan. Walang maling opinion siguro dito hanggang sa ito ay pinag-uusapan at wala pang tuldok ang mga ginagawang Senate hearing ng mga senador about this topic. Tayo muna ay mag-commercial break, Beshi. Pilipinas ang ating oras. 10:38. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang viral show. kwento, iba't ibang anggulo.
Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa Music. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Gisaldrica Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Gisaldrica Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Sabi Beshi ni Jay Morales dito sa ating Facebook, digital works in different era but with discipline and monitor and full control by parents or guardian. Awan ko kung pinapatupad niya to, pero sabi niya weekdays until 10 p.m. daw. Tapos weekends unlimited until Sunday 9 a.m. in preparation for the classes on the following day. Sabi naman, siguro parang nagdi-digital curfew na din siya sa kanyang mga Janakis. Siguro nga. Sabi naman, Beshi, dito ni Sir Bentong, ang disiplina ay nag-uumpisa sa pagluwal ng bata. Simula pa lamang sa may panganak ang ating mga anak. Simula nung narinig mong umiyak yung bata. Di ba dapat umiyak yung bata? Sign of life. Yes. At dahil magandang iyong mungkahe, Sir J. Morales, i-shout out natin ang kanyang sisters na sina Tuti Morales at Josette Morales, celebrating birthdays today. July 12 na, nasa USA, Washington, D.C. Good morning din kay Romero Angelo. Good morning daw, watching from San Narciso. Hindi sa Quezon, pero sa Zambales. At kay Anthony Abrenica na palagi nakatutok. Happy anniversary daw, DZRH Advance. Hoy, malito, July 15 kami, hindi July 14. Hoy. Siguro kasi, Beshi, naririnig niya sa ating plug. Meron kasi tayong activity sa July 14. Starting from July 14, agad-agad. Happy Sunday daw, sabi ni Aaron Hervilla, watching from Kubi-Kubi na Sipit Agusan del Norte. Pagbati sa kanyang nanay na si Telly Hervilla, at ito atay lagi niyang nilulutuan ng tinola. Girlfriend daw niya si Ana Lindoran na hindi tinolang kinakain ngayon. Biko at Sulman habang nanonood sa inyo. Uy, sarap naman. Sarap siguro ng pag may kasamang mainit na kape. At batiin din natin, Beshi, ang mga nakatutok sa ating YouTube Live. Si Sir John Katubig, happy anniversary daw ngayong July 15. Thank you. Diba? Maray na aga, mga magayon na dilag ng DZRH puntahan. Sabi ni Sir Bentong, magandang umaga, Sir Bentong. At kay Sir Rocky 2X7F, magandang umaga po. Uy, nalimutan ko si Alvin De Torres, ang avid listener ng DZRH. Of course, bumabate. Alam ng lahat kung nasaan. Bel Air 3, Binyan, Laguna. Diba? Magandang umaga din kay DJ LJ Love Radio. LU, good morning po. At kay Lay, naku, nanonood si Lay. Nanonood si Lay. Sabi niya, ano daw food natin? Wala. Wala pa.
At of course, kanina pa ba? Madami tayo ditong mga nakikinig pa eh. Hindi lang, nahihiya lang siguro sila mag-comment. Sabi ni Ma'am Teresita daw, kanina umaraw, tapos kumulimlim at umambon. Ngayon wala nang ulan at medyo lumiwanag na dito sa Santa Rosa. Yan, ingat po kayo, ma'am. Kahapon dito sa Pasay City, hindi mo alam kung uulan eh. oo Kasi nga. makulimlim, tapos napakalakas ng hangin. Para may naririnig pa ako minsang pagsipol. Magandang umaga din po kay Sir Melvin Letrodo at kay Tin Rivera. Nanonood siya, ating classmate. Beshi. Hello. Na nagtapos na ng kanyang JT duty last week. At nagpakain ng masarap na puto at cassava cake. Na kung tawagin sa amin sa Tayabas, Quezon ay budin. Ano? Budin. Oo, bilog siya na maliit. Masarap yan. May ipagmamalaki ng Quezon. Ating pinag-usapan kanina ang digital curfew. Kung gusto na at narinig natin ang mga opinion na pananaw ng mga listeners natin. Dapat nga ba magkaroon ng digital curfew ang mga bata? Nasa sa inyo na yan, mga magulang. Kung nakikita ninyo kasabay ng mga itong mga issue ng mga kabataan ngayon. At Beshi, kung alam nyo po sa sarili nyo na may magandang epekto to, may good epekto para sa mga bata, pwede nating itry, di ba? Wala namang masamang itry, di ba, Beshi? So siguro, mahihirap. Alam mo, feeling ko mahihirapan lang sila. Sa una, lalo na kapag yung mga anak nila ay talagang mga techie. Parang bata pa lang talaga ay nag-gadget na. Alam mo, Beshi, parati naman nating sinasabi, hindi naman kailangan na isang bagsak tatanggalin mo talaga. Paunti-unti, one step at a time, di ba? Halimbawa, ngayon, bawasan muna natin ng 1 oras. Tapos susunod, 2 oras na, 3 oras, di ba? Siguro makakatulong din if bibigyan natin ng reward ang mga bata para hindi laging, screen time off na naman, ayoko ng ganito. Pero nasa isip nila, time off na, panigurado may award ako nito sa weekend. Baka mag-shopping kami. At kung hindi man na-reward, Beshi, pwede yung pwedeng isipan natin sila ng alternative na pwede nilang gawin bukod sa pag-cellphone, di ba? Bukod sa screen time. Dalhin ninyo ang inyong mga anak sa bookstore. Hindi pwede din, playground. Para yung kanilang physical, tawag dito, yung physical na pangangatawan nila is mahasa. Pero dalhin din natin sila sa bookstore. Ayan. Di ba bukod sa physical na pangangatawan, physical features ng ating mga bata, ang may enhance pa doon, Beshi, ang kanilang social skills. Ayan, pakikisalamuha sa ibang tao, sa ibang bata. Hindi sila matatakot na makipagkwentuhan sa ibang bata. At the same time, syempre, ang communication skills ng bata mas ma-enhance. Yes, madaming endurance. Ayun, mahasa daw endurance. Yes, Spell kuya. endurance. Galing ko yahet, ha? At Beshi, batiin naman daw natin ang happy birthday sa chairperson ng Osaka Filipino community na si Miss Mary Rose Benaflor. Happy birthday! Sabi yan ni Sir Arnold Ranger 4415. Happy birthday po kay Miss Mary Rose Benaflor Milka. Ayan. Happy birthday po. Speaking of birthday, binabati ko ng happy birthday ang aking brother-in-law na si Chris Ian Gamboa. Nagsiselebrate dyan sa Lucena City. Parang may nakita akong malaking cake, ha? Wala po ba tayo dyan? Baka naman makaabot. Hindi ba makakarating dito yan? Happy birthday, Ian. And of course, batiin ko na din ang aking family. Ang aking Mother Earth na palagi ang nakatutok, kasi Mama Vicky dyan sa Lucena City. Anong ating pananghalian dyan? Sa aking papa na balik ka Maynila na ulit. Si Rufy Di Hero. Sa aking mga kapatid, kay Babis, kay Ate Joy, at kay Ate Apple na nasa Croatia na, Beshi. Nag-beach siya kahapon. Wow! Nagpapainggit siya, sabi, may bagyong inday kayo dyan, mag-beach ako dito. Nakakasaan. And of course, aking mga pamangkin, kay Arnie, kay Raprap, kay Ellie, at kay Tara. Happy Sunday morning. Ikaw, Beshi. Nagbabasa pa nga ako ng mga comments sa atin, Beshi. Ano sabi?
Nabati mo na to si Sir Aaron Herville, di ba? Yes. Ayan, sige, okay na ata tayo dito. Ayan, batiin ko na lang din ang aking tatay dyan sa Sorsogon, si Papa Edwin, sa aking mga kapatid, at sa aking mga pamangkin. Hello, magandang umaga. Ingat kayo dyan. At syempre sa aking nanay na andito ngayon, nanonood. Live sa ating studio. Hi, Mother. Alam mo, Beshi, kanina ko pa iniisip, siguro ganito yung feeling ni Mama noon nung dinadala niya ako sa trabaho niya. O dati siya ang dinadala niya ako sa trabaho. Ngayon, siya na dinala ko dito sa trabaho. Oo. Ngayon kasi kay Winner, bring your Mother Day at work ngayon ngayong Sunday. Hoy, Ano ba may yan? binanggit si Ma'am Teresita, isa pang alternative. Ano daw? Board games. Ayun! Di ba? Hindi na daw naglalaro ang mga kabataan ng board games ngayon, no? Puro online games na. Online, ay mga gadget na. Alam mo, dapat tunuan nating mag-chess. Malay mo in the future, mamaya pag ang Pilipinas. Uy, alam nyo, pwede nyo din turuan po yung mga anak mag-tennis. Malay mo sila na ang susunod sa yapak ni Alex Ayala, di ba? Daming pwede mangyari. Siguro, ipunta natin ang atensyon ng mga anak natin sa sports. Yan. Siguro, parang makakalimutan nila ang mga gadget, At mga alam mo, online Beshi, games. baka may mga anak din tayong mga gusto sa modeling, di ba? Ayun. Malay mo sila na ang susunod na pambato ng Miss Universe Philippines. Daming alam na itong isa. Di ba? Ang daming pwedeng gawin. At pwede din silang Beshi, singing, di ba? Singing, ano nga yun? Sumali. Singing contest? Hindi singing contest. Talent competition? Hindi i-enroll sa okay. Sa Yung mga voice lesson. Ayan. Yan. Thank you, Kuya Het. Academia. Uy, sa meron bagay, mga may tawag na academy. gano'n. May mga academy. ino-offer na doon na yung mga dancing, Voice lesson. voice lessons, tapos kung paano magpiano, basta yung mga musical instruments. Malay nyo sa susunod, sila na po ang kasama namin dito. Dahil ng voice lesson sila. Charis lang. Why not mag-interview tayo next time ng mga ganun para maengganyo ang mga magulang. Para magkaroon ng background ng tips ang ating mga nanay saan pwede i-enroll ang kanilang mga anak. Di ba last year, Beshi, meron tayong mga nakausap yung sa swimming lessons. Yes. Di ba? Badminton. For sure, merong mga nanay at tatay na in-enroll ang kanilang anak noong summer. Di ba? Ano ba to? Karate. Taekwondo. Yan, ipasok natin sila sa iba't ibang sports. Malay natin, abagay sila na ang magbigay ng susunod na Pinoy Pride. Diba? Yan na po ang kabuuan ng ating huntahan ngayong July 12, 2026. Nakasama ninyo sa inyong favorite Sunday morning habit. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hasoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 10:57. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino.